Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, kabayan. Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyo pang April 2025 blessing. Tingnan natin, no? Marami tayong card. Always naman natin itong ginagawa. Let's begin. April 2025 blessing ni Virgo. Fair woman, maaaring ikaw is you are dealing with a relationship or relationship with a woman with the blondie, gray, or white hair. Kung sino man siya. And sorrow of a loss. Maaring iba-iba klase yung loss. Loss of mahal sa buhay, loss of money, loss of energy, vitality, it's more on emotions, no? Sana matapos na, sana tapos na yon. Recognition, reward for merit. And ito yung sitwasyon, may mga tao magpapahalaga sa'yo, magkakaroon ng mga pag-uusap, recognition, maaari may mga karangalan, mga gano'n, no? Kasi andito rin si Crown. Ibig sabihin, may mga obstacle na matatapos na sa'yo, no? Parang babalik na muli ikaw sa dati or babalik ka na muli, babalik na sa'yo yung corona mo o yung crown mo, no? Ganon. Diba sa inyo? Iba sa inyo siguro may mga sarili kayong business, ano? You are the owner or the boss or nagtitake charge kayo either sa company nyo, mga ganun, sa iba sa inyo. Or iba sa inyo is may mga pinaprogress kayo, no? Na situation. And then it comes dito is andito yung situation na you will enjoy the fruit of your labor and success this time, this April. Yan, after the sadness or loss something into your life is maaring may maganda ng kasaganaan. Actually, ito kasaganaan to, no? Kasaganaan ang darating sa US April. Kasi andito rin si Sunrise. May mga new creative ideas ka na uumpisahan. Yan, may mga new venture, mga fresh start. At dito na yung Sunrise kasi is a successful or enlightenment and the freedom with something into your life. Ganyan, may mga ifo-pursue ka siguro na mga creativity mo, ideas, yan. Andun yung pag-asa and hope. Pagiging maganda, no? Ang nakikita ko dito, maganda yung karesulta niya. You will be taken care of a difficult time. Dito yan eh. Yan. Maaring may mga sitwasyon na feeling mo is parang napipilayan ka, nalulumpo ka, ganyan. Pero dahil nahandito itong mga ito, may mga successful happen into your life. Kumbaga, may kaliwanagan. No, makakalaya ka dun sa sitwasyon na yun. Kaya kung ano man ito, ano ka lang, have faith lang, no, sa nakita ko dito. Taking a vacation, physically or mentally. May iba sa inyo, maaring you thinking for a vacation, o kaya handin yung sitwasyon na mas mag-focus kayo more sa sarili mo, para to heal, mga ganyan, no? Para may mga sitwasyon na you want to relax muna, ganyan. Hindi ka man magbakasyon, pero handin yung magkakaroon ka ng me time, no, sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Meron tayong 3, 31, and 32. Mag-ingat ka sa mga matatalas o magagaling magsalita, ano, sa nakikita ko dito. Also, meron ditong the woman wish, no? Maaring may malapit sa puso mo na bibigyan mo na pagmamahal o bibigyan mo ng tulong man yan or vice versa, no? Ganun sa nakita ko dito. And you're doing your fashion. May mga sitwasyon na paninindigan mo na sa nakita ko to, and you take it action, no? And also, andito rin yung sitwasyon kasi may mga star siya. Maaring pag-uusapan yung iba sa inyo or handun yung hahalimuyak ka sa paligid mo, maaring magkakaroon ng mga pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan? Tama ba yung Tagalog ko? Pagkakakilanlan, maaring ganun. Maaring mas makikita nila yung ano mo, yung mga ginagawa mo this time, no? And also, mag-ingat ka pa rin dito sa nakita ko dito kasi may mga malicious person pa rin na maaring isa sila sa makapagbigay sa'yo ng poison. Maaring may mga madidinig ka na hindi maganda, no? Na maaring makainis sa'yo sa nakikita ko dito. Yan, yun yung mga situation na
it's more on competition, ano, maaaring nagkakaroon ng kakumpitensya sa trabaho man yan, sa relasyon mo man yan, sa nakita ko dito. And also, when it comes sa maliciousness din, ang nakikita ko rin dito is yung sayo. Maaring may mga sitwasyon na pinagdadaanan na hindi maganda, no? Na huwag ka doon mag-focus. Either a storm or problem man yan sa nakita ko dito, huwag ka doon mag-focus. No? Isa yun sa magiging blockage mo kasi. Pero mag-ingat ka sa mga makakasalamuha mo, no? Sa nakikita ko dito. Kasi, or may mga tao na hindi maganda yung mga sasabihin sa'yo. Ganyan, mga pagbabatikos or makakarinig ka ng hindi, as in, hindi mo magugustuhan, mga gano'n. Huwag ka na lang din mag-focus doon sa nakita ko dito. Pero titingnan mo siya, di ba? Di ba sabi ko sa'yo, parang, nandito rin si ano si Hamok, di ba? Ibig sabihin, yung iba sa inyo, maaring want to travel, o kaya handun na talaga yung shipment when it comes sa'yo, no? May mga pagbabago sa nakikita ko dito. And then, sa nakikita ko sa iba sa inyo, mag-ingat kayo, ikaw or malapit sa puso mo, nagkakaroon when it comes sa health issue ng mga masakit yung muscle nila, yung bone, yung tendons, joint, yung mga posture nyo, baka nakukuba na kayo o medyo naiiba na yung bone nyo, di ba? Yung mga iba dito, yung nahihirapan mag-move o kumilos, iba sa inyo. Mayroon din akong cartilage. Ibig sabihin yung cartilage kasi yun yung cushion ng sa end ng bone mo. 'Di ba parang may cushion tayo doon, baka yung parang wala na yung laman, nandun na yung buto, parang minsan siguro, 'di ba pagka nakasapatos tayo, minsan ang sakit, parang natatama yung buto, yung mga ganon. Maaring isa yon or another, i-research nyo na lang, ano, sa iba sa inyo. May iba naman sa inyo, yung bone to bone, yung mga nangyayari sa joint, nangyayari yun sa tuhod eh. Maaring nawawalan siya ng ng laman, siguro nagagano na siya, nagkikiskis. Baka iba sa inyo nagkakaroon na kayo ng ganun sa iba. Sa iba lang naman, hindi naman lahat. Sa iba dito is sa mental health, sexual or mental health. Maaring sa dami na ng iniisip nyo ngayon, di ba? Sa nakita ko dito na gusto nyo mabago this time o gusto nyo i-instruct, no? Maaring mga problema na pinagdadaanan nyo dito, no? Sa nakita ko dito, baka yun nyo, kaya baka iba dito is nagkakaroon talaga kayo ng mental strength, mental health dito, no? Sa nakikita ko dito. Pero huwag kang hihinto sa nakikita ko dito kasi you will be success. Kung yan yung mga thunderstorm or yung mga blockage na tatahakin mo, pero pag huminto ka at bumalik kay matatalo ka, 'di ba? Push forward mo lang 'yan sa nakita ko dito. Don't focus sa mga disappointments sa nakikita ko dito. Try mo pa ring balansehin, no? Iba sa inyo. Iba sa inyo nagkakaroon ng gastrointestinal system, either appendix, stomach, may mga sakit sa stomach, esophagus, bladder, or bato. Yun ang nakita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, handito yung mga, when it comes dito, handito yung mga pagbabalik ng inyong sigla o yung inyong energy this time. Handito na rin yung mga manifestation. May mga manifestation ka na maaring matupad this time. Congrats sa mga manifestation nyo. And handito na rin yung pag-uumpisa ng mga gagawin mo this time. Kasi may mga sitwasyon sa buhay mo na tatapusin mo o then may uumpisahan ka sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na uhubugin mo o i-create mo this time and i-move forward mo. Sa iba sa inyo, handun yung sitwasyon na magkakaroon kayo ng self-understanding sa sarili niyo kung ano yung mga i-move nyo. Then magkakaroon kayo ng mga reflection. In the past, ganito pala nangyari and this time, babaguhin ko yun. And I need to move on and create again. Mga ganon. May mga situation na mangyayaring ganon sa iba sa inyo Sa iba sa inyo, when it comes to, hindi naman sa lahat, pero yung iba, ang nakikita ko dito, siguro, kung mag-i-inquire ka when it comes to a promotion or mag-a-apply ka ng mga new job or work, maaari kayo is matanggap this time sa nakita ko dito. Pero dapat syempre pag i-ano mo yun, pagbunuan mo ng energy mo yun, ng pagod mo, no? Pagtrabahuhan mo, ano ba yun? Tagalog ko na nagsisigsag no?
pagtrabahuhan mo. Sa ngayon, may mga bagay na madali mo na siyang makuha. Kasi magaganda na yung agos nito sa nakita ko. May mga bagay. After the loss kasi, magiging okay siya. Kasi ito, lumabas to. Kasi may mga shifting ako nakikita sa iyo no? Yun na nakikita ko. Handito na rin yung magkakaroon ka ng disiplina. Handito na rin yung may mga i-apply ka na correctly in yourself sa mga you want to achieve, sa mga ganun, sa mga achievement mo. Sa nakita ko dito. Na ang nakikita ko dito, may mga importanteng bagay o may mga shifting o change happen na mangyayari sa buhay mo this time. Kadalasan yung mga bagay na sitwasyon na ikakabuti mo, yun, sa nakikita ko. Basta maging matalino ka lang wag mong wag mong i-block yung mga changes happen into your life. Yun na nakikita ko to. Kasi pag nilak mo yun, matatalo ka. You need to move forward sa mga idea mo this time. Yun na nakita ko dito. Magkakaroon ng mga partnership, mga mutual agreements sa iba. Iba dito, may mga tao na papabor sa mga plano mo, sa mga actions mo, sa mga sasabihin mo. May mga sitwasyon na mag-i-end siya, pero it will be magsasucess siya. Sa nakikita ko dito, magsasucess yun. Iba dito, may mga deal. May mga, iba siguro sa inyo, may mga, if you have an interview, papasa kayo doon. Kung may mga mamimit kayo na tao na magiging very useful sa buhay mo. Ganyan. Or may mga kadiling ka na very useful at makakatulong siya sa pag-success mo sa buhay. Sa mga gusto mong gawin this time sa nakikita ko dito. Yung iba dito kasi magko-crossroad na, no? Sa nakikita ko dito. Baka mag-crossroad na kayo. May mga movement kayo na tatahakin this time to move. Yun na nakikita ko sa inyo. Magiging maganda yung takbo ng buhay mo this April. Kaya tuloy-tuloy mo lang yun, sa nakita ko dito. Meron tayong coffin. O, ibig sabihin, ito na talaga, sabi ko lang dito. Ibig sabihin, dito si Ret, di ba? Ibig sabihin yung iba dito, there's an ending talaga, sa nakikita ko dito. May mga ending situation happen. Kung ano man ending yun. Kasi, more kasi luck dito, sa nakikita ko dito. May mga mag-i-end na situation sa buhay mo, either to a love life or investment. May mga bad investment, makakaroon kayo ng mga financial problem, pero ang nakikita ko dito is magiging okay siya, no? Iba naman sa inyo, magiging panggabi kayo, ganyan. Kung panggabi kayo, pagiging pang umaga kayo, o ba, panggabi kayo, ganyan. May mga night shift. Iba dito is office work or yung may mga trabaho na pwedeng mag-end. Ibig sabihin, may mag-ending sa buhay mo dito. Iba dito is, you know how to balance yung pera mo, no? Handun yung frame. Kumbaga, handun yung pagkakaroon ng organization or pag-organize sa pera mo. Iba dito is art design, home-oriented, or self-employed kayo. O may mga sarili kayong business o pinagkakakitaan. O, butterfly is a transformation, no? Ito na yung mga sudden change happen sa buhay mo. Ito na yung mga baka iba sa inyo nagkakaroon kayo ng short-term loan, baka may mga nag-loan, ganyan. May kakaroon ng movement or mag-change sa kayo ng trabaho nyo or ng mga idea nyo. Yan. Yung iba dito is may mga temporary work or job kayo na tinatahak this time. Uy, may thought choice. Unsure what do next, choosing between evil. Wait, may mga bagay o sitwasyon kayo na hinihintay nyo yung clarity, no? Yun, ang nakikita ko dito. Siguro nagkakaroon kayo ng choices in life, yung mga idea nyo, no? Wag kayong masyado, magmadali. You need to trust more to your intuition. Wag kang mag-jump o mag-kangaroo style kasi baka mamali ka ng hakbang dito. Kasi baka hindi maging good. Basta maghintay ka lang for a clarity hanggang sa ma-clarity mo na kung i-push forward mo na ba yun o i-force mo na ba yung bagay na yun. No? And meron tayong hoarding. Ito yung guarding against loss, feeling there's never enough.
Trust that all are provided. Ito yung nakikita ko dito is, andito yung sitwasyon na parang you're guarding your finances, guarding yourself, guarding your energy. Dito sa nakikita ko dito. Kumbaga, andito rin yung maari rin na nakikita ko dito na you are provided, no? Sa ng taas sa mga gagawin mo this time sa nakikita ko dito. Kasi kung titignan mo to, dragon to, di ba? Parang hindi yung hindi mo hahayaan yung mga bagay o sitwasyon na mawala sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Kasi andito ka sa sitwasyon po na pinupunan mo ng ng laman yung cups mo this time no? Sa nakikita ko dito. Kaya andun yung protecting o ginaguardian mo yung sarili mo or someone into your life or yung pera mo man yan or yung mga activity or creativity mo this time sa nakikita ko dito. Escapism, running away from work can handle the pressure. Yung iba sa inyo, siguro handin yung, sabi ko nga sa inyo, may travel tayo, may ret tayo, di ba? Ay, may hammock tayo, di ba? Baka iba sa inyo, handin yung, kung medyo nape-pressure na kayo, siguro is time muna na mag-relax muna kayo, para the more kasi na-relax yung isip nyo, the more na mas makakaisip kayo ng solution into your problem, no? Baka maaring iba sa inyo is need muna, no, na mag-escape sa mga pinagdadaanan. Pero, malaki ang mangyayari sa yung transformation kasi nandito sa'yo si Dragon. Dito lang, eto lang to si Uwak kasi ang nakikita ko dito. Si Uwak lang naman ang nakita kong hindi maganda tsaka si Ret no? Pero, dahil nandito si Sunrise, si Basket, si Hammock, at saka itong tatlong to, tsaka ito, magiging maganda siya. Pero you need to make it balance to sa nakita ko dito. Mag-trust ka sa intuition mo this time. Kasi yung intuition mo ang makapagbibigay sa'yo ng tamang daan sa'yo. Kasi yun yung iyong guide. O, di ba? Ito na, great things are coming your way. Your manifestation. Mangyayari siya. Congrats, no? May mga opportunity na opportunity may arise for you to showcase your talent. Yan, maaring ilalabas mo na yung talent mo, may mga creativity, all the manifestation is mangyayari siya. May mga increasing ako nakikita, increasing your income, yan, marireach mo na yung iba sa inyo. O, hindi to na si take off, diba? Now is a good time to take action. There is no stopping you now. May mga i-actionan ka. Tingnan mo, the luck is in your side. Congrats Oy, iba dito, baka manalo kayo Baka manalo kayo. Anything na i-actionan nyo this time, may baka maaring sa gamble, manalo ka. Diba? Malaki man yan o maliit, o kaya manalo ka in your manifestation. No, may mga minamanifest ka na ma-achieve mo na this time kasi the luck is in your side. Believing in your own luck can help you cultivate an abundance mindset. Yan, ito na yun. No, ito na yung action na kailangan mong gawin kasi yung abundant success and prosperity is coming. Yan. And may mga bagong perspective, no, na mag-hold back to you to growth to luck. Yan, may mga yung mga bagong perspective mo o mga bagong pananaw mo sa kinabukasan this time, ipagwawagian mo yun kasi you are guided, no? Ng taas dito. Congrats! May babalik na ang iyong crown, no? Tingnan pa natin. Para kay Virgo. Uy, ano ba yun? Ano yan? Ano ba yun? Oh, may mga opportunity. Congrats! Uy, may mga situation na magkakaroon kayo ng, sa iba sa inyo is, maaring may mga emotional situation when it comes to a partner sa nakikita ko dito, no? May mga unresolved. Yan, maaring na iba sa inyo, hindi kayo nagkakasundo, medyo nag-aaway kayo, nagkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yan, ganyan. Kaya yung isa nai-stagnant, yan, may mga hidden feelings na sa isa't isa na hindi nasasabi, no? Sa ibang magkakapartner dyan, sa nakikita ko dito. And syempre, opportunities, career, open up for you. Ito na yun, no? Yung luck, take open manifestation. Congratulations. Ito na yung chance na nagsisignificant na ano to?
advancement and growth. Ito na yung magkakaroon na ng growth. Kumbaga, may door na magbubukas para sa'yo at doon ka pumasok. Yan. Ibig sabihin, idea mo yan. Idea to create something into your life na you will be success. Congrats, ano? And when it comes to creativity, ang nakita ko dito, may mga challenge pa rin ako na nakikita sa iba sa inyo, no? Pero wag ka mag-focus dito. Creative block kasi ito holding you back and you may struggle to find inspiration or motivation in your work. Iba dito siguro ano to, kung kayo is, iba sa inyo siguro kung may makakaroon ng mga problema sa family, sa karelasyon, isa to sa magiging blockage sa'yo, no? Na maaring hindi ka makapag-focus sa mga gusto mong gawin this time. O sabi ko naman dito na maaring may mga tao na hindi ka rin magiging gusto nila. Kaya maaring isa rin yun sa magiging blockage mo. Kaya huwag ka magpo-focus dun sa sitwasyon na yun. Kasi tatandaan mo na sa sayo sila at guide ka ng universe, no? Sa nakita ko dito. Focus lang ikaw. Tuloy-tuloy ka lang. Kumbaga. Para kay Virgo, April. Okay, very good Tapos na po to. Ano pa po? Sa iba sa inyo, may mga sitwasyon na it will end, no? Kasi dito yung with the 9 of Cups. Dito kasi yung sitwasyon na maaring nagkaroon ng mga painful, sadness, or may mga tao na nagbabackstab sa'yo, mga tao na nirarock bottom ka, or mga tao na pinagtataksilan ka, hanggang sa naghanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo, and now this time is mag-e-end na siya, no? May mga ending of a cycle or situation mo this time, lalo na kung you feeling na nakaraan and pakiramdam mo na pinagdududahan ka ng ibang tao or ikaw mismo sa sarili mo, nagdududa ka sa sarili mo na minsan siguro is you're trying hard or binibigay mo yung lahat sa isang sitwasyon pero feeling mo parang hindi pa sapat, hindi dapat, mga ganun. Maaring napanghinaan ka ng loob in the past and now nakikita ko naman dito na mag-i-end na yon, no? Yung pagiging weak mo is kailangan mo lang din manindigan kahit na may mga tao na hindi ka maging gusto o ayaw nila sa'yo o inggit sila sa'yo, no? Focus into your 9 of Cups. Sa nakita ko dito, because of the manifesting ako na lumabas dito, may mga wish come true talaga ako na nakikita sa'yo na maaring matupad sa'yo this time, no? Kasi handito na rin yung pagtatapos ng mga ibang problema mo sa buhay mo. And nandito na rin yung nakikita ko dito na maaring iba sa inyo is magiging busy kayo this time. May mga nakikita akong pagpipilit ng isang sitwasyon sa buhay mo na maaring iyon yung nakapagbibigay sa'yo para i-let down ka o ma-push down ka. No, sa nakita ko, sana wag ka mag-focus doon. Away pa yung mga anak ko. Sa ngayon, nakikita ko naman sa'yo na you try to make it balance yung mga sitwasyon mo this time sa nakikita ko dito, no? Maaring nahando na rin yung nagkakaroon or magkakaroon na ng harmony sa mga, maaring sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, o handun yung pagbabalanse sa nakikita ko dito. No, may mga union ako nakita, maaring may tao na hihingi sa'yo ng tulong dito, no? Or tutulungan o ikaw ang hihingi ng tulong. With the King of Wands. Tapos na po ito. Sa iba sa inyo, ang nakikita ko sa inyo, may mga sisimulan na kayo na mga new project, ganyan, mga actions. Sa nakikita ko dito, andito na yung sitwasyon na mas more ka magtatras ngayon sa intuition mo. May mga sitwasyon pa rin na nakikita ko na nahuhold ka ng nakaraan or nandun talaga yung blockage na sabi ko sa'yo. Parang nagkakaroon pa rin ng frustration pero wag ka, sabi ko sa'yo, wag ka mag-focus dun. Kailangan mo ngayon is manindigan, makipagsaplalan, protect your energy, depensa mo yung sarili mo, no? Oo, may mga self-doubt sa iba or mga regret ako na nakikita o mga something failure happen.
into your life, pero ang nakikita ko dito, malalakpasan mo siya, no? Huwag kang magpa-stagnant doon sa situation. You need to live in the past situation. Kailangan ngayon is, ang nakita ko sa'yo ngayon is more on maturity. Don't focus doon sa mga bagay na naganap na nag-failed or na-disappoint ka or hindi naging maganda yung outcome. Huwag kang mag-hold kasi isa yun sa magiging blockage mo or magkakaroon ka ng lack of plano sa mga gusto mo tahakin na landas this time, no? And this is the time na rin to begin. Yan, may mga ibibigin ka na mga project, you will jump to your passion, magti-take a risk ka na this time sa nakikita ko dito. No? May travel ba kayo? Yung iba dito, maybe you are planning for a travel, no? Sa nakikita ko dito. Or handito na yung sitwasyon na may mga paplanuhin ka na sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Kumbaga, maaring fufukusan mo siya, hindi magiging dedicate ka sa iyong mga goal this time. Hindi mo siya mamadaliin, pero ang nakikita ko, you give an effort, hard work, and magkakaroon ka ng progressing dun sa bagay na yan. Yung iba sa inyo, magiging more on practical kayo ngayon this time, and more kayo magpo-focus sa mga goal na gusto nyong actionan this time, sa nakikita ko dito. Nagiging calm ka naman, and still dito, sa nakikita ko dito. The 9 of Coin. And the King of Coin. Wow, ang ganda. Basta you need to use your mind and intellect lang ha. Dito sa nakikita ko dito. May mga mayroong mga decision making ako na nakita na pwede kang mahirapan. Pero kung titingnan ko to, si Knight and the Coin and the 9, tapos dalawa yung 9 mo. Ang nakikita ko naman sa'yo, and the World, we have the World. Ibig sabihin, if you plan, kung magkakaroon ka ng mga plano talaga na maganda sa nakikita ko ito, you will achieve it at magpo-fulfill yun. May mga accomplishment ako na nakikita, magkakaroon ng mga harmony and peace this time. Meron talaga ako nakikita na manifestation o mga desire na maaring ma-receive mo this time. And the more universe is looking upon you ha, may mga new opportunities, new project ako na nakikita sa'yo. Yan, ang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, accomplishment, may mga accomplishment in, Sa ngayon, ang nakita ko dito sa'yo is you will attract the opportunity or you will attract yung mga nasa paligid mo this time. Sa nakita ko dito, magkakaroon ng development also when it comes to your money, when it comes to your health, when it comes to a relationship sa mga tao, saka pamilya mo, saka relasyon mo, sa kasama mo sa trabaho. Hindi man lahat, pero ang nakikita ko, magkakaroon naman siya ng development kahit papaano sa nakikita ko dito. Kaya magiging maganda yung takbo ng iyong April 2025. Kaya dito ka ngayon sa iyong crown, no? Sa nakikita ko dito. Kasi magiging stable ang iyong life. Magkakaroon ng mga growth, achievement, luck is your side. May mga kahilingan na higit pan darating sa'yo na unexpected, mga ganun. Sa iba, iba naman extension. Iba is abundance, and iba dito is positive. Ayun, may success ka, oo. Diba? Sabi sa'yo, you will be success. As in, you will be success, no? Sa nakita ko dito. Guided ka din ng angels mo sa nakikita ko dito. Iba dito, may mga pag-uusapan kayo na pera, inheritance, or mga promises, no? Sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga promises happen. Pero it's more on good kasi siya. The luck is in your side. Try nyo tumaya. Nagpasugal ako uli. Try nyo lang tumaya. Malay nyo kayo to, di ba? Kasi may mananalo. May mga positivity happen. May mga pagtutulungan o pagtulong ako nakikita sa'yo. Don't focus sa emotions ha. Kasi hasa sa'yo na ang mga enlightenment. Arigato namaste, God bless.